Isang napakalaking banta ang binitawan ngayon ng presidente ng Amerika na si President Donald Trump sa Iran. Kasabay ito sa namamayagpag na ceasefire at tahasang sinabi ni President Donald Trump, ang Iran kinakailangang magbayad ng isang napakalaking halaga resulta ng mga damage sa naturang giyera at maging sa resulta ng pagsasara ng Strait of Hormuz. Ang tanong, kailangan ba talagang magbayad ng Iran? At kung magbayad ang Iran, ano ang ibig sabihin nito? Ano ang sinasabi ng batas tungkol sa usaping ito? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay May 4, 2026 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay may kaugnayan pa rin sa tensyon ng Amerika at ng Iran. Kahit na namamayagpag ang ceasefire, nireject ng Iran ang peace proposal ng United States of America. Ayon kasi kay President Donald Trump, nais niya na magkaroon muna ng tigil putukan sa loob ng 2 buwan. Pero nireject ito ng Iran. Ayon sa Iran, kailangan talaga ang permanenteng ceasefire. Kasabay nito, nagbigay ang Iran ng 14 na mga points kung bakit kinakailangang magkaroon ng pangmatagalang ceasefire o permanenteng ceasefire. Pero ang lahat ng ito mga kaibigan ayon kay President Donald Trump ay under review. Kahit na nagsumite ang Iran ng 14 na points para sa ceasefire deal, malaking banta pa rin ang binitawan ni President Donald Trump. Ayon kay Trump, kinakailangang magbayad ang Iran. At kung hindi ito magawa ng Iran ay merong gagawin ang United States of America. Ang tanong, bakit pinagbabayad ng Amerika ang Iran? Pinag-usapan ito ng buong mundo. Ibinalita ng iba't ibang news agencies worldwide, katulad na lang ng The Sun. Ayon sa headline, Coming Storm, Trump warns Iran they haven't paid a big enough price as he vows to review regime's Strait of Hormuz management plan. Maliwanag sa headlines na ito na hindi malaking halaga ang pinagbabayad ng Amerika sa Iran kundi big price. Marahil ay maitatanong mo, bakit Iran ang pinagbabayad? Bakit hindi magbabayad ang United States of America at Israel gayong sila ang naunang umatake sa Iran noong February 28, 2026? Well, ang sagot mga kaibigan ay simple lamang. Kapag pinagbabayad ang isang bansa matapos ang giyera, hindi ito halaga lamang, kundi pinag-uusapan dito ang pride ng isang bansa. Dahil kapag pinagbabayad ang isang bansa, nangangahulugan ito na talo sila. What? Tama ba yun? Natalo na nga. Pinagbabayad pa. Oo, tama mga kaibigan. Ang tawag dyan ay war reparation. Parang basketball mga kaibigan. May pustahan. At kapag natalo ang isang kupunan, sila ang magbabayad. Ang kaibahan lamang sa giyera mga kaibigan, walang pustahan na nangyayari sa pagitan ng Amerika, Israel at ng Iran. Isang halimbawa riyan mga kaibigan ay ang nangyari noong World War II sa giyera sa pagitan ng Amerika at ng Japan. Nang matalo ang Japan, sumuko ang Japan. Kinakailangan ang Japan at mandatory ito na magbabayad sila. Nagbayad ang Japan ng 946 billion yen. At kung ika-convert ito sa US dollars, ito ay nasa 6 billion at 16,338,636. Well, sasabihin ng iba, maliit na bagay lang yan. Opo, maliit na bagay yan sa ngayong panahon. Pero noong mga 1940s hanggang 1950s ay napakalaking halaga
ang $6 billion. Maraming mga bansa sa Asia ang binayaran ng Japan. Nangunguna riyan mga kaibigan ang Pilipinas, Indonesia, Burma, Vietnam maging ang China. Nagbayad naman ang Japan sa Pilipinas ng $550 million. At kung ika-convert ito sa Philippine peso, ito ay nasa 33 billion, 777 million at 150,000 pesos. Napakalaking halaga nito mga kaibigan noong mga panahong iyon. Ganon din ang ginagawa ng United States of America sa Iran sa pagkakataong ito. Pinagbabayad ang Iran ng isang napakalaking halaga sa mga bansa na nasangkot sa giyera at sa mga ginawang pag-atake ng Iran gaya ng Israel, Saudi Arabia, UAE, sa Bahrain at marami pang iba. At maliban diyan mga kaibigan, pinagbabayad din ng Amerika ng danyos ang Iran sa sanhi ng pagsasara ng Strait of Hormuz. Ang hakbang ni US President Donald Trump mga kaibigan ay hindi lang pera ang pinag-uusapan, kundi para na ring idiniklara ni US President Donald Trump na nanalo ang Amerika at Israel sa laban nito sa Iran at tinatamaan nito ang pride ng Iran. Dahil of course, hindi aamin ang Iran na natalo sila sa giyera. Sa mga tao na nagtatanong, sino nga ba ang nanalo sa giyera sa pagitan ng Amerika, Israel at ng Iran? Well, ang sagot ay depende kung saan papanig ang sasagot. Ang gulo ganito mga kaibigan. Kung ang sasagot ay panig sa Iran, of course, ang sagot ay nanalo ang Iran at talo ang Amerika at Israel. Pero kung ang sasagot ay panig sa Amerika at Israel, of course, talo ang Iran. Pero kung kayo ang sasagot mga kaibigan, yung sagot na walang pinapanigan, yung damage na natamo ng magkabilang panig, diyan natin makikita kung sino ang mas malaki ang damage. Kung sino ang mas malaki ang damage, yon ang medyo dehado. At isa pa, sinong mga leaders ngayon ang marami ang nalagas? Sa Amerika, sa Israel, o sa Iran? Ngayon, sa nais ni President Donald Trump na pagbayarin ang Iran, ang tanong ay, magbabayad naman kaya ang Iran? Kung gugustuhin naman ng Iran na magbayad, kakayanin naman kaya ng Iran na magbayad? Dahil alam ng buong mundo kung anong kahirapan ang tinatamasa ngayon ng bansang Iran. Walang tulong na pumapasok sa kanilang bansa dahil hinaharang pa rin ng United States of America ang Strait of Hormuz. Sa Strait of Hormuz, malaki kasi ang kinikita ng Iran. At maliban pa riyan, matagal na panahon na namamayagpag ang mga sanctions na ipinataw ng Amerika ng Europe sa Iran. Dahilan kung bakit hindi makaangat-angat sa ekonomiya ang bansang Iran. Kaya sa usapin na kung magbabayad ba ang Iran, yan ay ating aabangan sapagat hanggang ngayon ay wala pang sinasabi ang Iran kung magbabayad ba sila o hindi. Kung anuman ang magiging sagot ng Iran, ipapangako ng usapang banal na yan ay isa sa ating mga tututukan. Kaya kung nais mong maging updated at kung gusto mo ang ganitong mga contents at baka naman bago ka lang sa channel na ito, hihingi sana ako sa iyo ng kaunting pabor na huwag kalimutang mag-follow o mag-subscribe. At hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!